Pakinggan po natin si Gaado Paglinawan. Ito po kanina po to sa Tricom mga kabisdak. Patuplok nga ho. Pero believe din po ako dito kay Gaado. May prinsipyo siya. Matapang siya. Naninindigan siya. Kahit binabastos-bastos po siya diyan sa Tricom, hindi siya nagpatinag at hindi po siya nagpasindak. At pahiya pa sila dito mga kababayan ko. No? Okay, malapit naman kayo. Ito, pakinggan natin. Sa Paglinawan, sir. Opo. Okay, pwede po bang magtanong sa inyo, sir? Ano ho ang inyong posisyon tungkol sa paglalagay ng mga installations or buildings sa West Philippine Sea ng bansang China? Ano po inyong pananaw dyan? Sa Scarborough po yan, guys, ha? Sa Scarborough para maliwanag. Okay, tuloy, oh. Ang pananaw ko po dito ay hindi napipinto sa pro-China o pro-US. Dahil kami po sa Asian Century PH. With all due respects to the Congresswoman from Bataan, ang aming pong panuntunan, kumukuha kami ng mga aligasyon, pina-fact check namin. At kung may diversion, nagbibigay kami ng sarili naming opinion. Yan po ang proseso na aming sinusundan. Sa pagtatayo po ng mga installation ng China dyan, yan po ay batay sa kanilang pananaw. Maaring mali yan sa ating pananaw, pero sa kanilang pananaw, tama sila. Sige po. Sa inyong pananaw, sino ho may-ari ng West Philippine Sea? Yung tinayuan nila ng installation, Mr. Paglinawan. Unang-una po, kailangan bumalik tayo sa basic definition of terms. Nagbanggit po kayo ng West Philippine Sea. Excuse me po, sir. Yun na lang po, para hindi po humaba. Doon na lang po sa area where the Philippines claims ownership on those islands na tinayuan po ng China, ng kanilang mga installations. Ano hong pananaw nyo doon? Tayo po ba may-ari noon o sila? Wala po tinatayo ang China sa mga instalasyon, sa mga lugar na ating inokupa. Doon ho sa Scarborough Shoal, wala ho ba silang tinayo doon? Unang-una po, mismo sa testimonya ni Mr. Tariela, ang may effective control po ng Scarborough Shoal na ang patupad ng batas China! ay ang customary po ay pinagtitibay ng actual occupation, sustained administrative control, and defense if necessary. Magbibigay po ako ng ehemplo. Noong pong 2012, dito po sa, with all due respects, dito po sa inyong privilege speech, sinight ninyo that the occupation of Scarborough Shoal in 2012 marked a significant turning point, with China asserting historic rights as their justification. Isumiti po natin ito sa fact check. Hindi po historic rights ang pinagtitibay ng China sa Scarborough Shoal. Mr. Chair. Ang soberanya po na ina-exercise ng China sa Scarborough Shoal Mr. Chair. is out of the fact that we abandoned control after the stand-off. Okay, sige po, sir. Teka ho, para ho, medyo lumalawak na tayo kasi Oy, Barbers, hindi nyo matanggap yung paliwanag niya. Tingnan mo, tuloy natin kundi, sa aking pananaw, I may be wrong. In your case, you may also be wrong. Sabi po ng UNCLOS kasi, yung area yun ay atin. Kaya nga ho, ang tanong ko sa inyo, ano bang inyong pananaw? Wala po kayong maipapakita Mr. sa Chair. akin. Okay, tingnan mo,
Alam nyo tayong mga Pilipino, wag po natin dayain yung mga sarili natin. Kasi ang tanong niya, kanino daw yung Scarborough Shoal? Sa atin, exclusive economic zone ang sabi sa atin. Ngayon ho, pinaliwanag po ni Kaado yung nangyayari ng 2012 na standoff. Tama ba? May standoff. Tama ba yung pizza 2012 standoff? Sa pagitan ng Pilipinas at China. So ngayon, nagbangayan po tayo dyan sa Scarborough Shoal. No? Bumbahan ng water cannon, kasi sabi natin, exclusive economic zone. Ang sabi rin naman ng China, ay kasama yan sa 9 dust line na pinaglalaban ho nila. Ang problema po dyan, mga kabisdak, pumasok yung kano dito sa eksena. Ang sabi ho ng mga Pilipino, dito sa Amerikano, tulungan nyo po kami o laban sa China dahil yung exclusive economic zone namin ay pumupurma na yung mga incheck. Tulungan nyo po kami. Kaya nga po pinag-uusapan yung tinatawag na yung treaty. Yung treaty ng Pilipinas. Pinag-uusapan kung kailan ba magagamit yan. Kaso sabi man ng Amerikano, sa mga Pilipino, under Pinoy, sana hindi mo to nakalimutan ni Malbarbers, no? Sabi naman kasi ng Amerikano, sa mga Pilipino, mga Pinoy, umalis na lang kayo dyan kasi hindi kami po pwedeng makikialam dyan. Yung treaty natin hindi magagamit. Kasi wala namang nangyayaring putukan, wala namang nangyayaring pagsugod sa inyong teritoryo. Kasi ang Scarborough Shoal, hindi man matatawag na teritoryo natin yan. Yan ay exclusive economic zone lang. Dagat yan eh. Bahura nga ho yan. Bahura po yan, wala pong isla yan. Dagat po yan yung Scarborough Shoal. Ngayon ang problema naman dito, sa mga Pilipino noon, under Panot admin, nagsilayasan din ang mga sundalo. Iniwan din yung stand-up na yon, hindi sila nanindigan, nakinig sila sa payo ng Amerikano na magsilayasan kayo dyan sa Scarborough. Kasi magkakagulo. Di, lumayas ang mga Pilipino. Ngayon, nung lumayas ang mga Pilipino dyan sa bahura na yan, tandaan nyo po, hindi po isla yan ha. Scarborough, bahura po yan. Yan ay mga coral reefs po yan na pinamahayan ng mga maraming isda. Kaya dinadayo po ng mga mangingisda yan. Ang sabi, exclusive economic zone natin yan. Pwede kang mangisda, pero hindi po teritoryo yan. Barbers. Iba po yung teritoryo sa exclusive economic zone. Ang teritoryo dapat may isla. Meron kang isla. Wala kang isla yan eh. So ngayon, naniwala din ng mga Pinoy sa Amerikano. Umalis ang mga Pinoy sa Scarborough. Sinong naiwan? Ito yung gustong ipaliwanag ni Kaado. Sinong naiwan doon sa Scarborough? Mga Chinese. Hindi man lumayas ang Chinese eh. Doon sa Scarborough. Kasi alam ng ang mautak ang China. Hindi kami alis dito. Kasi pag umalis kayo, panigurado gagawa kami ng isla dito. Naiwan yung China. Ang tatanga natin. Pag alis natin, totally na-control ng China ang Scarborough. So, pika tayo. Ba't mo iniwan? Nandun ka na nakipag-dikdikan ka na, iniwan mo. Ba't ka umalis, nakinig ka sa Amerikano? So, natawa ngayon ang China. Mga Pilipino, bobo, iniwan nila Scarborough. Ngayon kami, reclaim kami dito. So, nag-reclaim ang China. Ang masakit pa niyan, ang lupa na ginagamit sa pag-reclaim sa Scarborough, galing pa sa bundok ng Zambales. Ito po yun nangyayari. Yung Scarborough, na dating bahura, mga coral reefs lang, ginawan ngayon ng isla ng China. So ngayon, ang tanong mo, Barbers,
Sino ang may-ari ng Scarborough ngayon? Ang may-ari yung may control ngayon. Ang China. Bakit mo sasabihin tayo ang may-ari, sila nag-reclaim? Sila yung pumurma dyan. Kasi kung tayo ang may-ari, ba't kayo umalis? Ikaw pala may-ari, tangingot eh. Di ba? Ikaw yung may-ari. So ngayon, bakit sisihin mo sila si Kaado? Bakit sisihin mo mga DDS? Kasalanan ba ng mga DDS na walang Scarborough? Hindi. Kasalanan po yan ng mga bubong mga dilawan nung panahon nila. Dahil iniwan ang Scarborough. At hinayaan nila na kapag pagawa ng magandang isla, may mga runway pa, nandun na lahat yung mga tura-tura ng incheck, may mga buildings. Ngayon tatanungin mo ngayon si Kaado kung ano ang komento mo sa paglagay ng mga structure ng mga Chinese sa Scarborough. Putang ina, hindi mo na kayang itanong yan. Hindi mo na pwedeng itanong yan. Dahil matagal na po yung ginawa ng mga Chinese sa panahon ni Panot. Dapat noon pa lang, yung naghakot pa lang ng lupa, galing Sambales, animal, hinarangan na nyo, mga hunghang kayo. Di ba doon pa lang hinarangan nyo? Ngayon, saka kayo magreklamo-reklamo sa on-close. So, okay na, sabihin na natin, ipagpalagay na natin, sir, na nanalo ka sa on-close. Sinabi sa on-close, na hindi rin naman inonor ng China, na tayo yung may-ari dyan sa Scarborough, atin yan. Exclusive Economic Zone. Ang tanong, sinong naglagay dyan ng isla? Sinong naka-occupy? China? Papayag ba ang China na ibigay yan sa Pilipinas? Puta, digmaan mo na. Gets mo, barbers? Kaya yan, wag na po tayong mangarap pa na maagaw natin yan. Hindi nga natin naagaw nung panahon na bahura pa lang yan. Ngayon pa lang kaya na meron ng mga building, may mga runway, agawin mo? Tanga naman ng China. Ala na yan. Fault po yan. Matuto tayo sa mga nakaraan, mali ng nakaraan. Kaya nga sabi mo si Tatay Digong, putsaki na, didigmain ko yan. Nandyan na sila. Anong gagawin ko? Nahihirapan pa nga tayo magpaalis ng mga squatter dito sa ating sariling bansa na walang mga armas, puro lang mga itak, kahoy lang, batuta, tubo. Yan pa kaya na nandyan sa Scarborough, nakapwesto na ang mga Armalite nila, nakapwesto na yung mga nuclear nila, mga fighter plane. Kunin mo, ay maglusi na lang kayo. Si Trillanes, gusto nyo, ipapunta nyo doon. Yung mga bubunistang tanganista. Again, hindi ang kasalanan ni Tatay Digong. Hindi rin yung kasalanan ni Marcos. Kasalanan niya ng dilawan. Kunyari, nanalo kayo sa on-close na yan. Putang ina, may nagawa yung papel? Bakit yung papel na ibinigay sa atin, pagbigay sa Pilipinas, arbitral award, nanalo ang Pilipinas sa China, na ngayon, sinabi sa papel, kayo ang nagmamayari ng Scarborough. So, anong gagawin natin? Nyor, anong gagawin natin, Nyor? E di sana, kung sabi ng Amerikano, sabi ng mga puti na tayo nanalo, ba't tayo nilusobin yung Scarborough? Ang gawin nyo yung Scarborough, mag-awayin ninyo yung China. Pag nakuha ninyo, ibigay nyo sa amin. Basta kami, hindi kami kapagdigmaan. Diba? Simple as that. Total, kano man ang may dahilan, kaya nawala yan, kunin ng kano. Pagkakuha ng kano, magdigmaan sila, doon lang sila magdigmaan, huwag tayo madamay dito, animal. Pag nanalo ang kano sa China, o di bigay sa atin. Total, sila naman ang may dahilan, kaya nawala yung kontrol sa atin. Ang bububo rin, ng panahon ni Pinoy, kung tangina, nagsialisan din. Dapat hindi umalis. Kung nagkampo ang China ng matagal na panahon, nagkampo din kayo. Hindi ninyo naisip yun. Eh, siyempre, umalis tayo. Sinong naiwan? China. O, di very good. Diba? Very good. Ngayon, sisihin mo si Kaado. Tangin mo to. Ninyong pakatotoo nga tayo. Mr. Chair. Sa UNCLOS, Tingnan mo.
Tingnan mo yung isang talunan dyan sa gilid ni Barberso. Ang sama ng tingin kay Kaado. Tingnan mo yung tao sa gilid, oh. Kalahati lang nakita. Ang sama ng tingin kay Kaado. Gusto nang batuin si Kaado ng popcorn dyan. Tingnan mo. Ha? Ano, sama ng tingin nito. Alam mo, ang pangit niyang pastor, no? Maladimon yung mukha, no? Ako, mahaba na nga ang buhok ko, no? May bigote, may balbas. Pero hindi man ako masama tingnan, di ba? Rockstar na rockstar lang, 2 joints. Pero siya, no? Ganda ng gupit. Pag makatingin, impacto talaga. Sa Bisaya mo dahil na panulay. Ayan, no? Grabe ka naman kasi, Pastor Dila, pagtingin mo, grabe, no? Damon yun dating, no? O, sabi nito, Chitama Bisak, sila mandigma, hindi tayo kasali, Amerikano, at inchik, oh. Pag nakuha nila, bigay sa atin, naman, masarap buhay natin yan. Okay, sige nga, watchayin natin si Pastor Dila, galit na, oh. Tos, Mhm. kayang area na yan. Hindi ho ba naging dispute yan because nagkaroon nagkaroon ng arbitral ruling noong 2016. Dahil po kiniklaim yan at tayo naman po ay kiniklaim nating ating yan. Sige, ang Commodore Tariela, arbitral ruling excuse po, me lang, Mr. sir. Chair. Wait. Excuse me, Si order. Commodore Tariela. Your Honor! Tingnan mo rin si Pastor Dila, oh. Oh, kakasubo lang niya. At sama na naman tingin kay Kaado. Alam mo, panulay talaga to, no? Parang, bully, no? Bully itong si Pastor Dila. Ayaw mo na, last na lang niya yan. Di ba, last na niya yan? Last na? Last na yan. Lumihirit pa, last na nga eh. Yan talaga, Let the chair Puta, patay gutom, pakain ka. Wala rin ako, masubo-subo lang. Nagtrabaho ba yan? Anong kinain niya? Hupya?